Hello guys! Good morning! So ngayon nga ay gagawa tayo ng poki-poki! At dito nga pala guys ay nag-broil na nga pala kami ng talong dahil kakailanganin natin ito sa ating gagawing poki-poki. Bali dito nga guys ay pwede nyo nang balatan ang mga talong na inyong na-broil or inyong naihaw. So kung mainit pa yan, dahan-dahan lang mag-ingat kayo sa pagbabalat dahil baka kayo ay mapaso. So dito nga ay ako'y nagmamadali na kaya wala na, hindi na ako nakapag-antay. Kailangan ko na siyang balatan kaya gumamit ako ng tong. Ay, natapos din magbalat. So, dito nga guys, ay tatanggalin natin yung sa may bandang tangkay niya. Tapos, kailangan natin siyang tadtarin. Pero, ang ginawa ko, iniwa-hiwa ko muna siya. Tapos, tsaka ko siya tinadtad. So, depende yan sa inyo guys. Paano yung gustong tadtarin yan. Paano yung style niyo ng pagtatadtad. Depende yan sa inyo. Kayo na ang bahala. Basta, ang importante, matadtad nyo siya. At natapos ko na nga siyang tatarin kaya inilipat ko na siya sa kanyang lalagyan. At dito nga kailangan natin hugasan yung ginamit natin na chopping board at saka yung kutsilyo para sa susunod nating hihiwain. Maghihiwa kasi tayo dito ng bawang, sibuyas at saka ng onion string. At dito nga ay kakailanganin nga din pala natin ng bawang. So depende na lang sa inyo kung gaano karaming bawang ang gusto ninyong ilagay. Tapos tsaka natin siya hiwa-hiwain. After ka natin mahiwa ang bawang ay kumuha naman kayo ng sibuyas dahil kakailanganin natin yan sa ating poki-poki. Depende yan ulit sa inyo kung gaano karaming sibuyas ang gusto ninyong ilagay. Dahil igigisa natin, kumuha ako ng dalawa dahil mas maraming sibuyas, mas masarap pagdating sa ginisa. At dahil tapos ko nang hiwa-hiwain ng mga sibuyas ay kumuha na rin ako ng mga kamatis at syempre hinugasan ko na rin. Kagaya ng parati kong sinasabi, depende na lang din yan sa inyo gaano karami kamatis ang gusto ninyong ilagay. Nang matapos ko nang hiwa-hiwain ng mga kamatis ay kailangan ko na din kunin yung nahiwa-hiwang onion string sa freezer. So dito guys, kailangan nyo ng onion string. After nyo mahiwa yung onion string ninyo, pwede na kayong kumuha ng itlog. So dahil meron akong 5 talong, kakailanganin ko din dito ng 5 itlog. Balik sa isang bowl nga ay biniyak ko lamang yung 5 itlog na aking gagamitin at saka ako siya hahaluin. Hindi ako maglalagay ng kahit na anong asin dahil mamaya ay gagamitin natin ang bagoong. Bali, ulitin ko nga lang guys yung mga ingredients na kakailanganin natin. So, meron tayong bawang, meron tayong kamatis, onion string, meron tayong sibuyas, yung ating talong, itlog, at yung ating bagoong. Bali, dito nga ay pinainit ko na yung kawali na aking gagamitin. At dahil mainit na nga ang kawali ay maglalagay na ako ng mantika at kung makikita nga ninyo ang ginamit ko dito ay olive oil. Dahil nga mainit na ang aking mantika ay pwede ko nang ilagay ang aking mga bawang. Dahil luto na ang aking bawang, isusunod ko na dito ang mga sibuyas. Siguraduhin nyo lang guys na lutong-luto ang inyong sibuyas dahil ang sibuyas pag hindi masyadong nagisa ay malansa. Ayan, luto na ang bawang sibuyas kaya pwede nang ilagay ang mga kamatis. Ayan, lutuin nyo lang yan ulit ng maigi. At dahil luto na ang bawang sibuyas at kamatis ay pwede ko nang ilagay itong tinadtad kong mga talong. After ko nga siyang haluing mabuti ay pwede ko na din ilagay ang ating bagoong. And then, tansyahin nyo na lang din. Alam nyo naman ang tiyahin nyo. Tansya-tansya lang. So, ayan, tansyahin nyo lang. Dahan-dahan lang ang pagbuhos dahil baka hindi nyo matansya. Umalat naman masyado yan. So, ayan. Halu-haluin nyo lang ulit. And then, tsaka nyo tikman kapag ka nahalo nyo ng mabuti. Pag kulang ang lasa, dagdagan nyo pa ng kaunti. Pero pag okay na, aba, syempre, wag nyo nang dagdagan. Baka naman umalat yan. Dahil pasok naman na sa panlasa ko ang lasa niya ay ilalagay ko na nga dito yung itlog. So ilagay nyo na yung itlog and then kailangan nyo lang siyang haluin ng haluin hanggang sa siya ay maluto. Paalala lang ulit ha, wag na wag kayong maglalagay ng asin sa itlog dahil dito sa ginisa ninyo ay naglagay na kayo ng bagoong. Ayan, luto na siya kaya ilagay na natin ang string onion. Halu-haluin nyo lang ng mabuti pero wag nyo nang sosobrahan ng luto dahil pagka yan na dry, hindi na yan masarap. Kailangan dyan tamang-tama lang ang pagkakaluto. Ayan guys, luto na, mangang!